Good morning po mga kapatid. Our devotion for today, the disaster of wrong desire. Scripture reading, Psalm 106 verse 1 to 15, and our key verse, Numbers chapter 11 verse 1. And when the people complained, it displeased the Lord, and the Lord heard it, and his anger was kindled, and the fire of the Lord burned among them, and consumed them that were in the uttermost parts of the camp. Ito ho ay patungkol sa bayan ng Panginoon na nung sila ay naghanap ng karne upang maibsan yung kanilang diet sa mana sapagkat sila ay nagsasawa na sa katugunan ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil doon sa kawalan nila ng pananampalataya, sila ay nakaranas ng matinding salot na siyang nakapagbigay kamatayan sa kanilang buhay. Sa buhay natin bilang isang Kristiyano, maaring makuha mo ang iyong gusto, pero hindi mo magugustuhan ang iyong makukuha. Ang mga maling desire ay isang maliwanag na panganib sa buhay natin ngayon. Pwede mong imanipula ang iyong mga nararanasan o ang mga tao sa iyong paligid upang makuha mo lamang ang iyong kagustuhan. Pwede kang maging masaya sa panandaliang panahon, ngunit aanihin mo ang hindi magandang konsekwensya nito. So ang tanong, paano mo maiiwasan ang patibong na hingin sa Diyos ang mga bagay na pwedeng makapinsala sa iyong buhay? First, maging masaya ka lagi sa Panginoon. In Psalm 37 verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Pag iyong hinanap lagi na ibigin ang Diyos sa iyong buhay, lagi mong ihiling sa Kanya yung mga bagay na ayon sa Kanyang kalooban majority of the time. And then second, hanapin mo ang iyong contentment kay Kristo. Sapagkat maaring iniisip mo na kung makakamtan mo lamang ang isang bagay sa iyong buhay or ma-achieve mo ang iyong goal or makikilala mo ang isang taong ito na iyong inahangaan, iniisip mo na doon gaganda ang iyong buhay, well, maaring ibigay ng Diyos ang iyong desire, pero nais niya na masumpungan mo yung contentment mo sa relasyon mo sa Panginoong Jesucristo. And the third thing is rest in the goodness and faithfulness of God. Sapagkat ang Diyos, ibibigay niya lagi yung alam niyang makabubuti sa iyong buhay bilang kanyang anak. At gagawin niya ang katugunan na ito ayon sa kanyang katapatan at sa kanyang kabutihan sa iyong buhay. Let us pray. Amang Diyos, ngayong araw na ito, ako'y nagagalak sa iyo. Aking patuloy na hinahanap ang aking contentment kay Kristo Jesus na aking Panginoon. At dakilang Diyos, ako ay sasandal sa inyong kabutihan at sa inyong katapatan lamang sa aking buhay. Tulungan niyo po ako, O Diyos, na hindi po mapunta sa panganib ng mga maling nais. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.